Abay nakapagtataka. Dinurog nyo sa mga tanong yung dalawang witness ng OVP. Wala kayong maipiga. Ang sagot si Colonel Lachica. Bakit ayaw nyong ipatawag at gawin ring hostile witness kung talagang malakas yung kaso nyo laban sa Vice Presidente? Di ba? Kung talagang may itinatago yung Vice Presidente, kung talagang nagnakaw ang Vice Presidente ng Intelligence Fund, tanungin nyo si Colonel Lachica kung saan dinala, ano ang pinaggamitan at ano ang paliwanag ng mga alias na yan. Di ba? Yun lang ang paraan para malaman natin ang totoo. Kasi yung dalawang ipinatawag ninyo, inaway lang ninyo. Dahil hindi sumasagot ayon sa gusto nyo. Bakit kaya may ligaya't lumbay? Bakit, ha? Parang gusto ko rin kumanta ng nakapagtataka. Oh. Mga animal to mga to. May kinatatakutan ng mga ito. Ayaw nyo ba na malaman ng mga Pilipino bakit alias ang ginagamit sa paggamit ng confidential at intelligence fund? At bakit intelligence officer ang nagtratrabaho? At bakit sila lang ang pwedeng lumapit sa asset? Para malaman natin, yan, subject matter expert yan, sila Chika, dahil intelligence officer yan ng halos mahigit kalahati ng kanyang karir sa Philippine Army. Di ba? Yun yung kanyang expertise eh. Intelligence, counterintelligence, threat assessment, mga ganun. Para malaman ng mga Pilipino. Di ba? Total, nagbibidahan na lang naman kayo dyan, ng mga sinasabi nyo na hindi nyo naman alam ang ibig sabihin, di ipaliwanag na sa taong bayan yung buong subject matter para magkaroon ang mga tao ng tamang konklusyon sa mga nangyayari. Kasi kung tatanungin mo yung mga tao, impeachment, flood control dapat. Impeachment, ayusin nyo yung baha. Impeachment, asan na yung ayuda? Yun ang taong bayan. Kayo lang naman ang mapilit. Alam naman namin kung bakit. Dahil nga, ayaw nyo na si Sara Duterte ang maging Pangulo sa 2028. Kasi nga, lahat ng itinatago nyo ngayon, bubuksan sa publiko sa 2028 at ikukwento sa taong bayan kung bakit kayo nagkampi-kampi para sirain ang isang tao dahil lang sa mga itinatago ninyong kalokohan sa pondo ng taong bayan. Sayang ang bayot! Tulpo, patawag mo. Kinginan tong bobo. Uy, pag-usapan natin ito kasi apektado si Congressman Abante dito. Yawa kang matanda ka. Mayayari ka dito. Nag-release ng briefer ang Supreme Court at ang sabi ng kanilang tagapagsalita, may ruling na ang Korte Suprema sa kaso ni Pax Mangudadato at inabandona na nito yung second placer rule. Yung bang yung sunod na nakakuha ng mataas na boto ang idinideklarang panalo kung sakaling nadidisqualify yung isang kandidato. Dito sinabi ng Supreme Court, it is not the second placer who should be proclaimed as governor. It should be the vice governor. Local government ang pinag-uusapan dito. So meron talagang rule of succession ang mga local government, di ba?
Hindi ko lang alam kung sa Congress kakaiba dahil alam naman natin na si Benny Abante prinoklama dahil na-disqualify si Uy. Second placer lang si Abante. Paano ngayon yan? Kung iistriktuhan ang ruling ng Supreme Court na walang second placer rule, aba, hindi ka dapat congressman yawa ka. Dapat wala ka dyan. Ang daldal mo pa namang hayop ka. Hindi pa naman natin alam kung merong petition o kung merong question regarding sa kanyang proclamation, ha? Hindi pa natin alam, pero meron pa naman oras. Pero kung istriktuhan, it is as if kung pareho lang, ha, kung pareho lang ang ruling ng isang congressman as a local government na hindi dapat yung second placer ang pinoproklama, abay, bye-bye baby, bye-bye. Abante, abante, atras, atras. Kingdom day kingdom come. Oy, shout out sa lahat ng bumoto kay Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Congratulations po sa inyong lahat. Nakapagpatapos na po kayo ng pangulo. Kung hindi ito nagpresidente, wala. Hindi ito makakapagsuot ng toga. Pasensya na po kayo. Natutuwa lang ako. Ma'am Sara, ha? Vice President Sara Duterte, congratulations po sa inyo. Dahil natulungan nyo po ang Pangulong Bongbong Marcos na maabot ang kanyang pangarap. Kaya lang po, patuloy po kaming naghihirap. Dahil kayo pa rin po ang inaasikaso nila. Hindi yung baha at ang kahirapan ng mga Pilipino. Ay, naku talaga, oo. Natatawa lang ako. Pero, nangangamba ako. Tataas na naman ang diesel sa susunod na linggo. Naku po. Sayang ang bayot. Hindi niya ma-resolve yung pagkautal niya. Malapit na yan.